Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at ako po ay nalulugod dahil binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para mag-aral ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Ngayon po umaga ay mayroon po tayong tatlong bagay na pag-uusapan o tatlong bagay na dapat na ating malaman para sa ating pagsunod sa kalooban ng ating Diyos. Una, ayon sa aklat ng Hebreo 12:28, ayon po dito, sabi po, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kaharian hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot sapagkat ang tunay nga na ating Diyos ay apoy na tumutupok. Doon po mapapansin po natin, napakahalaga po na tayo ay mayroong pagkatakot sa Diyos. Meron po tayo tatlong bagay na tatalakayin at sa maikling oras ay bigyan niyo po ako ng pagkakataon para maipaliwanag sa inyo o sa atin at makain po tayo espiritual. Napakahalaga po ng pagkain espiritual. Kahalagahan ng pagtatakot sa Diyos. Una, yung takot sa positibong pamamaraan. Paano po ba yun? Kailangan po ang isang tao ay mayroong positibong pananaw tulad ng pagkatakot sa Diyos ay bakit ka ba natakot sa Diyos? Una, makikita po natin, pagka tayo ay takot sa tao, lahat gagawin natin para ma-impress siya. Ganun din po ang ating Diyos. Kailangan gawin natin yung nais at kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi po sa verse 28, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Yun po ang una. Dapat meron po tayong paggalang, pagkatakot sa Kanya. Kaya natin siya sinusunod. Hindi yung susunod ka lang dahil takot ka lang dahil ayaw mo ikaw ay makagalitan. Tulad po ng isang estudyante, kaya siya nag-aaral mabuti para hindi siya makagalitan ng teacher, hindi siya makagalitan ng kanyang professor at makatapos siya. Yun yung positibong pananaw. Kaya dapat po maging positibo din po tayo sa ating pagsunod sa ating Diyos. Kaya tayo sumusunod sa Kanya dahil mahal natin siya. Gusto nating malugod sa atin ang ating Diyos at magkaroon po tayo ng malawak na paggalang at pagkatakot sa Kanya. Pangalawa, ayon po sa aklat ng Kawikaan chapter 2, dapat po magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. Ang banal na pagkatakot sa Diyos, ito po ay nagbibigay sa atin ng isang bagay na pinag-iisipan natin yung ating ginagawa. Kasi pagka tulad lang tayo ng dati na gagawa lang tayo, susunod lang tayo, na hindi naman tayo takot sa Diyos, baliwala lang, gagawin lang natin, minsan kasalanan na. Pero pagka sinabing banal na pagkatakot, lahat ay gagawin mo para lang maging positibo. Kunwari, gawin natin example yung sarili natin. Subukan natin huwag tayong gumawa ng kasalanan sa loob ng isang araw. Kaya ba natin to? Wala mawawala eh. Try lang natin, subukan natin. Isang araw lang. Pag nagawa natin to, ibig sabihin, unti-unti kaya natin pagtagumpayan ng panliputan. Yun po yung pangalawa. Banal na pagkatakot sa Diyos. Ang banal na pagkatakot sa Diyos ay mataas na paggalang sa Diyos. Pag sinabing mataas, andun napakataas ng pananaw mo sa Kanya. Sabi, gagawin mo ang lahat para lang siyang wag siyang mainis sa iyo, wag siyang magalit sa iyo. Tulad natin paghahat tayo sa mga politiko, sa mga doktor, diba? Ang taas ng respeto natin sa kanila. Yung mga attorney, pagharap mo diyan, nag-iisip ka muna kung paano mo siya hindi mawawala yung focus niya para sa iyo. Dahil mahal natin, may takot tayo sa kanila. Kaya ginagawa natin ay gumagayak tayo ng maayos. Ganun din sa pagharap natin sa Diyos. Yung banal na pagkatakot sa Diyos ay mataas na paggalang. Ibig sabihin, gagawin mo ang lahat para siya ay ma-impress sa iyo. Para ma-impress at mabigyan mo ang Diyos ng karangalan sa pamamagitan mo. Sa bawat araw na kumikilos ka, na sabi ko nga kanina, ay sikapin natin sa loob ng isang araw magkasala. Pag nagawa natin yon, ang Diyos natitiyak natin, mapapangiti natin siya. Pangatlo, ayon sa aklat ng mga ngaral, chapter 12, verse 13, matakot tayo sa Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos. Meron pong binigay sa atin 10 utos ng Diyos. Isa lang po hindi natin magawa doon. Hindi na po natin nasunod yung 10 utos at na-violate na natin yung kanyang nais. Kaya nga po, kung talagang mahal natin ang Diyos, lahat sisikapin natin para
ma-impress natin para mapangiti natin lagi ang Diyos. Kasi, kung takot ka sa Kanya, takot ka sa Diyos, may banal na pagkatakot ka sa Kanya, at may positibong pananaw ka na pagkatakot sa Kanya, lahat ay gagawin mo para lang ang pananaw ng Diyos sa iyo ay laging, ang pabor ng Diyos ay laging nasa sa iyo. Kasi, banal na pagkatakot na sinusunod mo at ninanais mong gawin yung mga planuhin ng Diyos para sa iyo. Sa atin po bilang mga mananampalataya at bilang mga tao at bilang mga tagasunod ng ating Diyos, marami tayong dapat gawin. Marami tayong dapat isaisip. Lalo na kung tayo mga lingkod at naglilingkod sa Diyos. Lahat ng bagay ay, bago tayo magsalita, gagawin muna natin, iisipin muna natin. Mananalangin muna tayo. Kasi ito yung pinaka-importante. Bago ka sumunod, bago mo gawin isang bagay, sa umaga pa lang mag-pray ka na. Lord, tulungan mo ako. Ituro mo sa akin yung dapat mong gawin. Para maibigay ko, magawa ko, tulungan mo ako. Hindi ko kaya dahil tao ako. Pero makakaya ko dahil nandyan yung lakas, tapang at tatag at pagkatakot ko sa iyo. Alam ko i-guide ako ng yung Holy Spirit. Kaya sa atin bilang mga tao, tandaan po natin. Ito lang po last word. Unahin natin lagi ang pagkatakot sa Diyos. Pagka nagawa natin to, may mga positibong bagay na mangyayari at magaganap sa iyo, sa buhay mo, sa pamilya mo, at sa mga tao na nakapaligid sa atin. Maging ilaw at asin tayo ng sanlibutan. Pagkat ito ang nais at plano ng Diyos para sa atin. Maraming salamat po. Ito po si Kuya Danny na nagbibigay bahagi na maikling mensahe mula sa ating Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Salamat.